Nga naabata sa panahon sa grasya. Kaya mga panahon na gikinahanglan ang atong mga pagpangatiman. Kung mabasa ta, sagad, balik-balikon ako nga kung mabasa ko sa tibok, basahon sa uwan, na kumpleto ng mga ison, namatay na ang Ginoo, nabanhaw na ang Ginoo, ganit na mo na siya ang Espiritu. Pero sa Juan 21, anong gisumpayan pa man? Ang Juan 21, mga ison, appendix siya kay gusto niya ipakita ni Pedro, uman deny ni Pedro si Ginoong Hesus sa katulo ka bahin. Gipangutan na po siya sa katulo. Pedro, nahigugma ka ba nako? Amen. Mga ison, nahigugma ba ta sa Ginoo? Amen. Mga ison, nahigugma ta sa Ginoo? Amen. Kung sa mga timan ta sa mga ison, mga ison. So Juan 21:15, ningon si Ginoong Hesus, Peter, do you love me? Ayan to pag, yes Lord, I love you know that I love you. Ingon siya nga, feed my lambs. Kanang pagpakaon dahil sa karniro diya, nagpakita nga, we need to nourish them with the riches of the inner life. Amen. Shepherding means cherishing and nourishing. Dagan na magiging tao nga na ka-encounter mga ison, dili mo makuha ang kasing-kasing sa tao once nga dili pa mo mapalipay. And the secret of man's heart is his stomach. Ang sikreto sa kasing-kasing sa tao, ang iyang tiyan, mga ison. Sige ra kag istorya niya, o kaya ana. Maglisod ka kuha sa atensyon sa tao na, o ikaduha sa iyang kasing-kasing, mga ison. Mao gyud mo na mga timan ta. Kinalan una, atong lipayon ang mga ison. Ikaduha, cherishing and nourishing. Ikaduha, nourishing. Ang pagtilog, mga ison, gikanala na ito ang pagtilog, kining feeding with the riches of the inner life. Mao ni ang pagtilog sa Diyos nung kinabuhi. Aman ang Diyos nung kinabuhi, mga ison, na sa pulong sa Ginoo. Amen. Dayon ikaduha, sa Juan 21:16, shepherd my sheep. Ipakutanan na po si Pedro, ingon siya, kapano rin ka Ginoo, manay gumba ko nimo, ingon siya nga, shepherd my sheep. Kanang shepherd my sheep, nagpakita nga, para sa usa ka panon, mga ison. Dali katulo, pag ginatagbaw ang Ginoo kay katulo man gud niya gidinay sa gilimod ang Ginoo. Ingon pag si Pedro nga bisan pa panghawa sa tanan ako di yung kumulimod nimo. Pero ningon sa inan siya ni Ginoong Hesus nga dali pa mo tutugaw kung manong Pedro. Ilimod ko nimo. Katulo ka bahin mo na katulo ko din mga ison. Gipungtan na siya nga, Peter, do you love me more than this? He said, yes Lord. Ingon si Pedro, yes Lord, you know that I love you. Ay katuloy na yung ikatulo nga tubag, feed my sheep, mga ison. Salamat sa Ginoo. Murag makaingon siguro ta mga ison kani si Pedro, ansyano mo gud sa iglesia sa Jerusalem. Kasi moingon ta mga sisters, mga young people nga sintin tani kay ansyano raman. So sa kabahin naghisgot ning mga ansyano kinahanglan gyud mga timan sa iglesia. Kung maun sa iglesia manubag gyud ang mga ansyano. Pero kung mabasa mo ta mga ison sa basahon sa Marcos, ang atong Ginoo siya ang pangulong ulipon. Siya ang ulipong manluluwas. He is the slave savior and we are the many slaves. Dayon karon ang atong Ginoo nangatiman man ni Pedro. So ay bato na to nga ingon nga mga masig ka ulipon. Amen. Mga timan ta mga ison. Amen. Ang Salmo 22 naghisgot na siya sa kabuhatan. Ang Salmo 23 ganay makita nato diha nga si Jehova nga akong magbalantay. Kaniya walay nakulang. Kana nga bersikulo mga ison dili ra pangwakwak ra. Kun dili kana nga bersikulo kinahanglan ato nang i-aplikar sa atong iglesiyanong kinabuhi. Kayon Salmo 24 panahon naman na sa kahigpitan sa Bagong Jerusalem. Karon mga ison naata panahon sa iglesia mag-inatimanay ta sa usag-usag. Siguro kadaghan na nato ni nadunggan mga ison pero masama gyud ta ni Enoch nga butang nga atong nadungog, butang nga atong nakita karon, kinahanglan atong ikinabuhi o atong isinati mga ison. Amen. So karon mga ison do na gyud dinali ang panginahanglan sa pagpangatiman. Kanang BNPB, bigiting mo natong pagluwas sa mga makasasala, pagsangyaw sa ebanghelyo kanang mga ison mo nourishing, mo natong shepherding mga ison mo nang musulod gyapon tong small group nato. Kinahanglan na gyud mga small group meetings mga ison aron makapangatiman ta una sa mga makasasala. Makasangyaw ta nila kay kuno na small group. Apil ta sa usa ka small group nga nagkusog kay sa Taiwan.
Kung doon na small group mga ison, pwede na maka-invite o mga higala. Ato sila pakanon. Dayon diya sa small group, masangyawan sila kay namay mga ison. Basta mga Kristohanon, mura man nag-apat. Takot man na, makatapat nag mga dili magtotoo. Basta mo istorya ka rin ng pulong sa Ginoo. Usang yaw kina, dayon, inig maluwas na, makapangatiman. Dayon, BNPB. Kanang P, perfecting. Inig na sa small group yun, kanunay maka-perfect na nila mga ison. Dayon, kanang B, muna na ang building mga ison. Shepherding one another and working as one for the building up of the body of Christ. Unang Korinto, Kapitulo 3, mga ison, ningon na nga, take heed. Kung saan ang atong gitungkod karon. Ingon din nga, are we building or are we destroying the temple of God? Ingon ang Korinto 3:6 nga, but let each one take heed how he builds upon it. Magbantay na ta, yun sa nato pag siguro nangatiman na ta. Bantayan sa nato, yun sa nato pagtukod, yun sa nato pagpangatiman. In verse 12, ingon din, but if anyone builds on the foundation gold, silver, precious stones. Dayon apo yung katulong nga bahin. Ay ganin duha ka tulo pod. Ikaduha nga tulo. Wood, grass, and stubble. Mga ison kaning gold, nagpakita siya sa divine nature of the Father. Nagpakita sa amahan. Kaning silver, nagpakita sa nagtubos nga anak mga ison. Dayon kaning precious stone, nagpasabot sa buhat sa Espiritu Santo sa sulod nato. So kaning tulo mga ison, mao rin ang tulo ka butang nga atong iatiman sa mga balaan. Gold, silver, o precious stones. Kinsa man mao ni ang tulo sa nga Dios mismo nga nahikay og naa na karon sa atong sulod mga ison. Say pasabot ani, dili ta makapangatiman kung kining tulo sa nga Dios dili nato una mahimuslan, dili una mubuhat sa atong sulod mga ison. So na may mga tao nga kanang naturally maayong maabi-abi. Pero sa atong gibasa na, sa gi-explain sa mga ison, ang pagpangatiman dahil mga ison, pag-umol o Diyos din hinato. Na may naturally yun ka na maayong maabi-abi, pero ang pautana, doon na may pag-umol sa Diyos din hinato mga ison. Salamat sa Ginoo nga ang pagpangatiman sa panon, mauday ang all-inclusive tender care. Ungon tag all-inclusive, malangkubon sa tanang panginahanglan. Nakainumdum pa tagahapon nga si Moses daw, daghan kayo nagatiman niya aron ma-mold siya ba, aron mahimong leader sa katawan sa Israel para sa paggawas gikan sa Ehipto padong sa mayong yuta. Imagine gikan sa pagkabata hangtod sa iyang pagkanako bisan pa tong arrangement sa Ginoo nga pag-adto niya sa Midian. Itong pagkatiman sa iyang ugangan nito, itong pagkatiman sa iyang asawa. Apil to mga ison, aron mahimo siyang mamold, aron mahimo siyang capable leader sa katawan sa Israel. Kumusta man mga ison, individually, aside sa itong mga anak, sa itong ginikanan, kinsa man ang atong giatiman sa iglesia. Iningatupang na ito niya mga ison, makaingon mo ta, Ginoo, mao ni akong giatiman. Kani sa mga ansyano, sa iglesia man pero personally na ito mga ison. Makaingon mo ta, Ginoo, mao ni akong giatiman. Mao ni akong giatubang ni mo niya. Amen mga ison, manang kita og ang Dios try magsabot ana mga ison kay dili pa man ulahi ang tanan. So nianhi ang atong Ginoo mga ison og maghatag og kinabuhi. Unang kita mga ison nga naa sa payon sa Ginoo, mga tao kita nagpaambit sa atong kinabuhi. Amen. Mga tao nga nagpaambit sa Dios tong kinabuhi. Ang kamatuoran nga nato kani mga ison, kani gibasa-basa nato. Atong muring revival dili ra ni para sa atong milingon. Dili ra ni para sa atong tigom mga ison. Matag tawo ta nga atong yatubang. Matag tawo nga atong masugatan adlaw-adlaw. Kani mga kamatuoran nato, atong tani paambit mga ison. Amen. Kita gaan ta ay kita mo giarin sa Ginoo nga mauna dinhi, siguro masayop nga kita mo inauna. Kay gusto sa Dios nga kita ang mga tao nga mo representar niya, magpadayag niya mga ison. O sa short sa pinaka sayon yun, kita tong mga tao nga magpaambit sa Dios mga ison. Pinaagi aning mga napatunan nato nga mga pulong mga ison. So, ang Dios dinhi mga ison, gusto gyud niya nga kaning Zoe light sa atong espiritu karon. Mapaambit
padung sa kaning kinabuhi sa kalog kaning kalag kaning bayos mga ison. Dayon ngadto pagyud sa atong lawas. So unsaon man ni? Na may panahon nga maluya ta. Dili man sa tanang panahon nga dasig kita. Unang diri gid mosulod ang pagpangatiman mga ison. Kung minsahe-minsahe lang, dali raman eh. Pasahon na to ni dayon. Sumpay-sumpayan, singgit-singgit po gamay, okay na. Pero sa tinudanan ng mga ison, dili kita unta mahimong mga kanang dispatcher lang. Kani nakadungog ta sa pagpangatiman, sumala sa Dios. Kinahanglan ato po ning buhaton sumala sa Dios mga ison. Nabunan na po ta sa binilong dugo sa Ginoo. Matag kanang bitaw nag-igsoon, i-repair na po mga ison. Ako ginangatuon kanang bitan Brad, labi na o sa Ligos or sa Davao Region. Nagit sa akong kasing-kasing nga atuon gid mga ison kay human na to makadungog ani nga pagbinsahe mga ison. Nagit sa akong kasing-kasing nga malipay gyud o makitag mga ison. Malipay gyud mangita ba sa mga ison. Dayon nakahinumdum mo sa pagpamulong sa lugay na nilubay ng IMR nga kung mga timan daw ka sa mga balaan, ginahanglan kabalo ka sa address sa mga balaan, kabalo ka sa pangalan sa mga igsoon, kabalo ka sa iyang pangalan sa iyang asawa, cellphone number, kabalo ka pila ka mo iyang anak, kabalo ka kung sa iyang pangalan sa iyang anak, pila edad sa iyang anak, asa nag-eskwela. Kay ingon si Brother Leo, kung dili daw ka kabalo anak, iyang po mali mo. Kung wala ka kabalo kung sa ilang kahimta, kung saan man ang pagampo. Dayon mo ritso lang kag-adto nila. Pwede ka kadamo sa address sa pag-adto nimo. So, mga ison dako kay tag kanang kahimuan sa iglesia. Amen. Kung iansyano na usa, pasagdan mga ison di gyud magaya. Pero kung kita tanan mo bulig mga ison, dai ka na Ginoo. Amen. Doon na gyud bag-ong pagkadasig pag-usap mga ison. Ingon ang Habakuk 3:2, "Oh Jehovah, revive your work." Basin mga ison, sa nagkadugay ta sa iglesia, nagka-out na ang atong siga. Muna karon mga ison, madasig ta pag-usap sa Ginoo. Amen. Sa may naitabo nato atong mga naaying panahon, ato tong kalimtan mga ison. Amen. Atong idil sa Ginoo mga tanan atong kaulangan. Amen. Usulong ta sa unahan kay wala pa man abot ang panahon sa gingharian. Amen. Kaya matag panahon sa grasya aron mga timan, dayon na mamantay kalayahon, di ba atong MR ganina? Daghan mga mga negatibo sa adlaw 5. So mo na ang panahon, mo na ang paagi nga ini atimanan po ta sa mga ison, mga wala to mga negatibo nato mga ison. Amen. Hallelujah. Kuan gyud dire gibanatan gyud mga ison labi na sa unang Pedro 5:4 nga ang pagpangatiman gyud kung church wise. Kanang speaking of the church, mga ansyano gyud ug ang mga namuna nga mga igsoon. Sa unang Pedro, last na rin mga igsoon. Sa unang Pedro 5, ingon diri nga shepherd the flock according diri na to sa Roman numeral 5. Gisugo ni Pedro ang mga ansyano nga atimanon ang panon sa Dios, sumala sa Dios. So, mga igsoon, sa makadungog lang, amen. Isugo ni Pedro, ang mga ansyano nga atimanon ang panon sa Dios, sumala sa Dios. So, mga igsoon, bukat gyud kayo ang trabaho sa mga ansyano. Pero kanang ansyano mga igsoon, sa Tagalog matanda. So, sa ilan ang personal nga kanang edad ba? So, sa iglesia, daghang mga magulang mga igsoon, dili lang sa mga brothers kundi sa mga sisters po. Kung sa pamilya mga igsoon ang mga magulang magpabaya, bisan ang ginikanan magpabaya, wag gyud kaugmaon ang panimalay. Sa iglesia mo kung ang mga nanguna magpabaya, wala gyud kaugmaon ang iglesia mga igsoon. So nagpasabot ang sumala sa Dios nga magkinabuhi kita. Sumala sa Dios mga igsoon. Dayon ang goal po sa pagpangatiman. Ingon din sa Ephesians 3:17 that Christ may make His home in our hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, mga igsoon. So, kanang kanta nga, I live if you stand firm in the Lord. You live if I stand firm in the Lord.
So mga ison, no man is an island. Isa sa iglesia, di ta makapadayon kung direct to God rata pirme. Vertical rata permente. Island na saman. Oh. Kinahanglan kita sa matag usa kay bahin ra man ta. Gamay nga bahin ra ta sa lawas ni Kristo. Usa kinahanglan ang matag usa nato dunay kapangakuhan, matag usa nato dunay pahat. So matag usa nato kinahanglan mahimong matinud-anon nga mga alagad sumala sa sukod sa gidakon ni Kristo nga naa sa inyong sulod mga igsoon. Ang pinakapunto sa atong mensahe kinahanglan kita mga timan sumala sa Dios mga igsoon. Daghan man pagpangatiman karon nga unod non pero unta magiyahan ta nga ang atong pagpangatiman doon na rayo sa katumong mao ang pagtukod sa lawas si Kristo ug mahimpit unya sa bag-ong Jerusalem. Amen.